Nakain mo yung gamot mo? Kanina ka patawag ka na dyan eh. Kuya naman wala po ko sakit, kuya. Happy lang po ako. Dahil dito sa batas, kasambahay na. Ito ba kaya para sa amin, kuya? Bakit hindi? Totoo pa ba yan, kuya? Marami daw po kaming benefits na makukuha. Ang alin? Yung sa amin po, sa kasambahay, madami daw pong benefits. Medyo, no? Alam mo, nakapila ako sa tita. Alam mo, maganda na rin na sa batas ang kasambahay mo. The Republic Act 10361 Weekly noong January 18, 2013. At nitong June 4 ay epektibo na itinatayang 2.9 million ang nakikinabang dito. Yun lang po ba, kuya? Pinamadali mo ba ito? Hindi naman po, kuya. Kaya lang po, take your time po, take your time. Maraming kasambahay ang natutuwa dahil tumaas nga ang minimum wage nila at nadagdagan ng benepisyo. Pinibigyan na sila ng proteksyon. Magkano naman po ba yung minimum wage? Teka lang. Kung sa Metro Manila ka masukan, dapat hindi bababa sa 3,500 pesos. Kada buwan ang sahod mo. 2,000 naman sa chartered cities at first-class municipalities at 1,500 sa ibang municipalities. Since nasa Quezon City po tayo, kuya, 2,500 po dapat ang sahod ko. Ayos yan, kuya. Malayo-malayo sa 800. Cash na lang po, Cash. Sabi sa bagong batas, dapat cash itong ibinibigay sa kasambahay. Napapansin ko lang, no? Sa tono ng panalita mo, parang gusto mong palabasin na kurikot ako magpasahod sa iyo. Hindi naman po, kuya. Hindi naman po, kuya. Hindi naman po. Kayo naman. Huwag kang magsisiga-sigaan dito. Baka si Sandy. Nakakalimutan mo rin siguro na binibigyan kita ng mga insentibo bukod sa buwanan mo sa ako. Kuya naman. Hindi naman ako nagsisiga-sigahan. Happy lang ako, happy. Pinapaalala ko lang. Baka nakakalimutan mo na kasi pag kumakain kami sa mamahaling restaurant, sinasama ka namin. Ang mamahal pa ng in-order mo. Ganun din pag nag-check-in ako sa hotel. Kasama ka pa rin. Wag mo ako susumbakan. Hindi naman po, kuya. Kayo naman ano-ano po ba mga benepisyo para sa mga kasambahay? Dapat, ang employer, ako ang maghuhulog ng contribution mo sa SSS. Pag-ibig at PhilHealth at dapat ibigyan din kita ng 13-month pay. Talaga po? Di ba na kuya? Ika-check ko kayo minsan. Pero sinabi mo, tatandaan ko yan, no? Pero, ito naman, dapat mo tandaan. Halika dito. Dapat mo tandaan ko. Kapag ang kita ng kasambahay ay mas mababa o sakto sa 5,000, hindi dapat siya kaltasan ng SSS contribution. Sasagutin ng amo ang kabuuang contribution. So yung top 5 ko, wala nang bawas yun. Kaya kayo nang bawas sa SSS ko. Pero paano naman kami makakasiguro na tutuparin niyo yung lahat ng sinasabi niyo? Kaya gagawa ako ng kontrata gaya ng gusto ng batas kasambahay. Kapag di ko kasi ginawa ang pagtulong bilang amo, posible akong patawan ng multa mula 10,000 hanggang 40,000 pesos. okay yun kuya, mabuti na yung ganyan na nagkakalimunagan tayo. Namumuro ka na, namumuro ka na. Hindi mo ka na sa akin. Mabuti nga, tinagap kita kahit wala kang skills. Di, para magkaroon ng skills, ipasok niya sa training center. Tapos pag may skill ka na, iiwanan mo ko. Di na, nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment o DOE sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng PESCA para bigyan kayo ng access sa training. Ang dami mo tanong. Hindi ko na natatapos itong binabasa ko. Kaya naman siyempre kung hindi niya sasagutin ang tanong ko what? Alam mo, nagtalaga ng desk ang DILG sa mga local government units na pwedeng pagkonsultahan ng mga kasambahay tungkol sa mga benepisyo at iso sa kanilang employer na nangangailangan ng mediation o solusyon. Kuya, wala ka ba silang telepono? Kasi kung umalis po kasi ako dito, walang maiwan sa bahay. Baka pasukin tayo ng kawatan ba? Ng kawatan. Daming mo taswiran. Tawag ka sa DOE hotline 527-8000. Isang katanungan na lang po kuya. Paano po si Paneng, yung part-time na dishwasher natin? Magkakakode po ba siya ng benepisya kuya? Hindi. Para lang kasi ito sa full-time kasambahay. At isa pa, katofi pa lang si Toning.
nakasaad sa bagong batas na hindi pwedeng mag-hire ng kasambahay na mas bata pa sa 15. Magandang balita para sa aming itong batas kasambahay ba? Kasi karapatan din naman namin yung maayos sa pagtrato ba? Yung katulad na ibang manggagawa ba? Di ba? Ang ingay! Nakita mo nagbabasa ako? Ikaw ba kaya? Gusto mo tratuhin ka ng hindi maayos? Ang ingay mo talaga? Aba? Huwag mo ako sinusungitan ha? Nakakalimutan mo ako tuloy na kamo dito ha? Naglalaro lang tayo eh. Sote mo to. Gawin mo ko ng tableya. Bilis! Luto ko ng sushi.